our beloved Boss Mike Cervera. Grabe itong balita na ito. Matindi. Oo. Si Marcoleta. Oo. Naku, namimeke daw. Pinuputakti ngayon ng social media itong si Marcoleta, mga kababayan. Sa hilig daw niya di umanong mameke. Ano ang balita? Ipasok na natin, Boss Mike, para madabilis. Pasok! Hagi naman ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na natuklasan ng Executive Judge ng Manila Regional Trial Court na hindi tugma ang tunay na pirma ni Attorney Peche Espera sa pirmang nakalagay sa affidavit ni Orly Gutesa. Patay ka! Delikado yan! Ano, mga kababayan ko? Parang akala yata ni Marcoleta, pwede daw yun. Nakalimutan ni Marcoleta na bagong salta lang sa Senado. Hindi pa niya aral, mga kababayan, yung pong mga bagay-bagay na tuntunin na dapat niyang sundan. Di mo ba? Ang nangyari po kasi, mga kababayan, kita nyo, nakipagbalitaktakan ito kay Lacson. Lahat ng sinasabi niya doon sa may pinalusot nila na impeachment trial ni Buday, kung natatandaan ninyo. Di ba sabi niya, ano sabi ni Lacson, wala akong makitang mga ganyang pinagsasabi mo. Oh. Natandaan niyo ho yun? Di ba yung binarabara siya ni Lacson? Oh, ano ba yung mga pinagsasabi ni Marcoleta? Eka, wala naman yan sa ating panuntunan na. Ano yung sinasabi ni Marcoleta? Siya lang pala may gawa. Ibig sabihin, pala desisyon. Oo, pala desisyon si Marcoleta. Gumagawa ng sariling tuntunin niya. At siya na mismo nagdidesisyon para sa sarili niya. Hindi niya na sinasaalang-alang kung ano yung mga rules, mga panuntunan, tuntunin na dapat sundan ng pagiging senador. Yung po yung, ngayon napapasuho. Kita nyo, bawal na bawal pala yung ganyan. Pipikiin mo yung pirma ng isang abogado para sa isang sinumpaang salaysay ng isang resource person o saksi na ikaw mismo ang kumuha. Tama. Ayan ang problema ngayon. Di ba? Walastik na yan, mga kababayan ko. Ngayon, namomroblema si Marcoleta. Pinoproblema niya ngayon kung paano niya ilulusot ito. Baka humamaya, mga kababayan, manawagan sa mga kasama, gamitin ang relihiyon para sa pansariling kapakanan niya. Idadamay niya, nako, Marcoleta, wag mong gagawin yan. Oo. Di ba? Wag mong gagawin yan, matanda ka na. Wag ka naman sanang tumandang paurong. Oo, yung ganyang style Mga kababayan, alam nyo Di ba? Imbis na kayo gumawa na ng mabuti para sa kapwa nyo, nangyayari kayo mismo ang nagtuturo sa mga Pilipino kung paano gumawa ng hindi tama tulad ng pamimimike mo. Di ba? Di ba? Totoo. Tama ho ba yun na gayahin natin yung pamimeke ni Marcoleta? Siyempre hindi ho, mga kababayan, hindi tama yon. Kahit pagbalik-balik ta rin nyo pa, yung kanyang piluka, hindi talaga tama, mga kababayan. No? Kahit pagbalik-balik ta rin mo, Marcoleta, yung piluka mo, hindi tama yung gumawa ka ng peke. Pandaraya yun Di ba? Pandaraya yun, Marcoleta. Sana maunawaan mo. Putik na yan, wala mga kababayan. Di ba, no? Huwag kayong tawa ng tawa dyan. Mag-like kayo, Kukonti pa lang yung like ko. Gawin nyo naman kahit mga 200,
Si Gutesa ang testigong ipresenta ni Senador Rodante Marcoleta na lumapit sa kanya para voluntaryong magsalita sa flood control hearing ng Blue Ribbon Committee. Sa testimonya ni Gutesa, sinabi niya na kabilang daw siya sa mga nagdadala ng maleta na may lamang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Kahit pa ayaw ko kay Martin, mga kababayan, kapag ka mali. Kaya nga, di ba? Tindi, mga kababayan, matindi. Kita nyo? Wag, doon lang tayo sa tama. Kung wala kayong may lalabas na ebidensya, wala tayong magagawa. Pinipilit mo Pinipilit mo, Marcoleta, parang yung buhok mo, pinipilit mo Pinipilit mong maging natural sa paningin namin hindi naman lulusot Kailangan banggitin, ngayon kailangan banggitin. Hindi ko babanatan. Ito na, tuloy. Dating Congressman Elizalde Co. Samantala, base naman sa CCTV footage ng Senado, makikita raw noong September na dumaan pa muna at nanatili ng humigit kumulang 30 minuto sa opisina ni Marcoleta si Gutesa bago ito pumunta sa session hall kung saan ginaganap ang pagdinig. Nakita niyo, mga kababayan, sinungaling talaga? Sabi niya, mga kababayan, oo, kailangan diretso na doon siya may session hall. Tapos, mga kababayan, hindi niya binanggit na dumaan pa pala si Gutesa sa opisina ni Marcoleta. Kau talaga, binigyan mo ng daanan mo dyan yung yung iyong sinumpaang salaysay ko, May kopya na ako rito, May kopya na ako rito, bigay nyo na lang yung kopya na sa ibabaw ng mesa ko. Diba? Basahin mo lang yan, Huwag kang mamamali, kung hindi, baka sabunutan kita. Hindi kaya gano'n na nangyari, Marcoleta? Pinadaan mo para ibigay yung gawa-gawa nyo lang na dokumento na kanyang, kunyari, susumpaang salaysay? Bistado, mga kababayan, Oo, namemeke talaga itong matandang si Marcoleta, Grabe ka, Marcoleta. Tanda-tanda mo na, nandadaya ka pa. Kung totoo yan. Kaso, Boss Mike, napatunayan na nga Napatunayan nga, peke daw yung perma ng abogadong ano tawag dyan? Yung nagtatakba. Nagnotaryo, Boss Mike, nagnotaryo. Talaga ba? Paano mo nalaman, Anino? Nabalita mo na yan dati, Boss Mike. Di ba? Si Mighty Manong. Hoy! Mighty Manong, ano nang balita sa'yo? Balita ko, nanggigigil ka pa rin kay Mangusin, Puta, wala Hindi ka nanonood kagabi. Kung nanood ka sana kagabi, di sana naging masaya ka. Di ba? Di sana, habang natutulog ka, nakangiti ka. Wala ka. Wala. Sorry na lang. Sorry. Tuloy. Bilang hindi matunton sang leon si Gutesa, umasa naman si Senador Lacson na matutulungan siya ni Marcoleta o di kaya naman ay ni dating Representative Mike Defensor para mahanap ito. Nako, mga kababayan, eto lang aking yung nababasa. Aking kumbaga sa sinasabi sa aking bolang kristal ito, Tingin ko, mga kababayan, si Gutesa, malamang ito may pondo Malamang, mga kababayan, binayaran ng pera. Oo, malamang binayaran ng pera si Gutesa na magsalita ng ganyan. Ngayon, ang nangyari, syempre binayaran na. Tapos na yung trabaho niya. Di ba? Tapos na yung trabaho niya, kaya ayaw niya na magpakita. Para bang ang nangyari, bahala na kayo dyan. Nakuha ko na yung bayad ko. Okay na yun. Okay na yun. Nagkapalpak-palpak, mga kababayan. Nagkapalpak-palpak ano nangyari, Boss Mike? Okay na yun. Diba? Sabi, Boss Mike, nasa ibang bansa na raw. Siya,
at nagtago. Ala. Di ba? O sabi nito ni Alicia Duran, for sure, bayad yan si Gutesa, no joke. Gagawin niya ba yon? Gagawin niya ba yon kung walang bayad? Kayo naman, oh. Siyempre, ako rin naman yun, ano. Ipagpalagay nyo kasi na nasa katayuan kayo ni Gutesa. Yung itsura ni Gutesa, kita nyo naman, di ba? Hindi naman mukhang mayaman. Di ba? Hindi rin naman mukhang kamukha ni, ninyo. Oh, mukhang kapos-kapos din, mga kababayan. Yung itsura po, mga kababayan, ng pagmumukha niya, daig niya pang, daig niya pang, mga kababayan eh. Oh, nabibilad sa araw eh. Siyempre, kung nakuha niya na yung pera, pangakuan kita, mayroon kang magsasalita ka, okay lang ba sa'yo? 5 milyon. Di ba? 5 milyon ito. Oo, ha? Bigay ni, ni Diskaya. Mga kababayan, yung 5 milyon, 10 milyon, barya lang sa kanila. Maniwala kayo, ang pinag-uusapan dito, bilyon-bilyon. Yung 5 milyon, barya lang sa kanila yun. Tama, mali? Oo, tama. Kaya kung bayaran nila, halimbawa lang itong aking nararamdaman at itong sinasabi sa bolang kristal mga kababayan Oo, hindi kaya ganito ang nangyari sige, babayaran ka namin. Sabihin mo ganito, sabihin mo ganyan Di ba? Kamukha ni Libayan at ni Mangusin, sabi ni Masok si Gutesa. Tama ka naman Di ba? Magkakamukha silang tatlo. Si Mangusin, si Libayan, si Gutesa, parang sa isang sinapupunan lang galing, Di ba? Hindi kaya ganon? Ngayon mga kababayan, mautak din si Gutesa. Abay, 1 punta lang ako. Kailangan ibigay nyo na yung pera. Halimbawa binigyan ng 5 milyon. Mga kababayan, pwede nang magbagong buhay yun. Tama, mali? Pwede na ako magbagong buhay nito. Bahala na kayo dyan. Basta ako, nagawa ko na yung pinapagawa nyo. Bye-bye. Our beloved Boss Mike Cervera.